Ngunit ang mundo ng mga cultivator ay palaging brutal. Ang malakas ay kumakain ng mahina. Kung mayroon kang pagdududa, kailangan mong maging maingat sa lahat ng bagay. Madaling magsalita ng maingat. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, ano ang silbi ng pag-iingat? Ayan, give. Yun, ito ang ginawa kong body refining pill para sa iyo. Bagaman hindi ito kasing lakas ng marupil, mas bagay ito sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon. Key refining. Talagang hindi mo ito maaring gawin ngayon. Diretso mo ba akong tuturuan ng pagsasanay? Talagang hindi kita maituturo. Magkaiba ang paraan ng pagsasanay ng lalaki at babae. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa taong iyon? Marahil makakatulong siya sa iyo. Mas mabuti na lang siguro na huwag na. Kung susundin ko ang kanyang paraan ng pagsasanay, baka hindi ko na alam kung paano ako mamamatay. Binibini ng ulap, may isa pa akong sasabihin. Yung siyam na magic ring na binigay mo dati, napalitan na ng maraming espiritu na bato. Pero sa aming mundo, mahina ang aura ng espiritu. Kahit anong antas, ang pag-angat ay parang pag-akyat sa langit. Kung puro espiritu na bato at pagpapakataas ang pag-asa, mahihirapan ang pundasyon. Ang mga pang-imbak na singsing dito hindi naman masyadong mahal. Pwede bang 1,000 piraso? Ginoong yun. Yung malakas na tao na binanggit mo kanina. Pwede mo bang sabihin ang pangalan niya? Ang apelyido niya ay Chanfeng. Ang pangalan niya ay Yuyu. Diyos na siksyan. Anong gamit ang balak mong ipagpalit para sa espiritual na damo at elixir? Pwede bang elixir? Paano naman ang mga bihirang yaman ng kalikasan? Mas mabuti siguro, Giange. Yun, ganito na lang. Ibigay ko sa iyo ang mga bagay na maaari kong gamitin. Pakiusap, subukan mong alamin kung ano ang interesado sa kanya. Sa oras na iyon, susubukan kong mag-ipon. Interesado si Yuyao sa mga storage ring. Maaari kang makipagpalitan ng imbakan na singsing kay Suyanche gamit ang mga Jiao Stone. Pagkatapos, ipagpalit ang imbakan na singsing kay Yuyu. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng espiritual na damo. Hahaha, ayos. Ginoong yun, ang imbakan na singsing na ito ay may 1,000 piraso ng mataas na kalidad na espiritual na bato. Walang problema, ayos lang. Sabihin ko kay Suyanche, hindi ko na idedetalye ang tiyak na bayad sa serbisyo. Basta't ang kasunduan ay makakapagpasaya sa inyong tatlo. Salamat, Gianye. Yun, hindi pantay ang presyo ng mga bagay sa tatlong mundo. Ang kita sa gitnang presyo ay siguradong kita. Pasensya na talaga. Kanina umaga, may mga bagay akong ginawa. Wala pa akong oras para pumili ng sofa. Mukhang sa susunod na lang ito. Walang problema, hindi naman ako nagmamadali. Gusto mong uminom ng kahit ano. Hindi na kailangang abala pa, di ba? Dati naman na gusto mo pa ngayon eh. Paano naman ang malinis na tubig? Hindi na kailangang abala pa. Sa totoo lang, hindi rin naman ako nauuhaw. Ah, tama nga pala. Yun, hindi ba't mayroon kang espiritual na bukal? Hindi ko yun ibig sabihin. Hindi ko sinasadya na humingi ng espiritual na bukal. Kundi. Nagtanong ka lang kasi. Nga, mayroon pa akong espiritual na bukal. Maaari bang inumin ito ng diretsyo? Sobrang luho naman kung iinumin ito ng diretsyo. Kailangan lang itong ihalo sa kaunting malinis na tubig. Ito ay mula sa pinagbabawal na bukal sa likod ng bundok ng aming angkan. Malinis at masarap ang tubig. Karaniwan ko itong iniinom. Tamang-tama ito para sa paghalo sa espiritual na bukal. Subukan mo. Ang bukal na ito ay may ganitong kahangahangang gamit. Ang tubig ng bukal na ito ay talagang dalisay. Pinakamainam itong ihalo sa espiritual na tubig. Ibibigay ko sa iyo ang lata na ito. Sa susunod, magdadala pa ako ng marami. Talagang napakamaingat at mahinahon ng taong ito. Hiningi ko sa lolo na ipagpagawa ito. Ang batong ito ng proteksyon sa puso ay kayang ganap na labanan ang isang atake mula sa Golden Core Stage. Ang sapatos na panghangin ni Niing ng Fengli Pavilion, ang katahimikan at kapayapaan ng pamilya King Muye. Nagbibigay ng napakahalagang kayamanan, napakalakas ng taong iyon. Maaaring hindi niya pahalagahan ang mga mababang antas na kagamitan. Ipapakita ko muna ito sa kanya. Ako ang nagkamali. Babalik ako upang humingi sa pamilya ng mas mataas na antas ng mga kayamanan. Sa susunod, magdadala ako ng 2,000 piraso. CJ, tama na. Kumusta na ang siyam na dambana? Ang paggawa ng mahahalagang kasangkapan ay matagal. May isang material pa ring mahirap mapagsama-sama. Siguro kailangan pa nating maghintay ng kaunti. Sige, tungkol sa mga mahahalagang kasangkapan dito. Ako na ang magpapalit nito sa mga pil para sa iyo at kay Yushian. Pero kailangan pang sa susunod na pagkakataon bago ito maipadala. Walang problema. Kayo, maaari ba kayong direktang palitan siya ng isang espiritual na ugat? Direktang palitan ng liwanag na ugat. Iyan ay isang paraan ng mga makapangyarihan ayon sa alamat. Sa ating mundo ng pagsasanay, ang pinakamataas ay ang Gold Core Stage. Hindi natin kayang gawin iyon. Sige na nga, ipapasa ko ang pangangailangan kay Yushan. Ginoong yun. Ano ang nasa bulsa mo? Sinasabing 9 Orifices Soul Condensation King. Ang bigat, hindi maganda isuot. Pwede mo ba akong matulungan na i-modify ito? Ito ang likas na yaman. Ibinigay ito ni Yuyu. Sabi niya ay makakapagbigay ito ng init sa kaluluwa. Dahil dito, magagamit ko ang aking espiritu upang suriin ang imbakan. Ngunit hindi ko ito maalis o mailagay. Sabi mo kanina, kailangan itong baguhin ng kaunti. Gawing kwintas o pulseras. O kahit ikaw ay okay lang. CJ, pagsisikapan kong subukan ito sa lolo. Pagsisikapan kong subukan. Marami kang natulungan sa pamilya Su. Gagawin namin ang aming makakaya. Anong nakuha ni Yanche?
Ipakita mo na nga dyan, Mga nakakatanda, ang naglabas ng pinakamatinding yaman ay isang sinaunang mangingibig. Hindi niya pinapansin ang karaniwang kasangkapan. Tingnan mo ang reaksyon niya. Parang nagbigay ako sa kanya ng isang napakalaking problema. Baka naman kailangan ko siyang bayaran ng konting bayad sa serbisyo. Kung hindi lang siya isang sinaunang mangingibig, sino ang makakapagbigay ng sinaunang pangil ng tigre? Ang mga mababang antas na kagamitan ninyo ay kapalit lamang ng mga elixir. Isang piraso kapalit ng 7 bote. Yan, Che. Totoo bang tanging mga magic treasure lamang ang makakapagpalit ng mga mahalagang kayamanan? Lolo, maaari bang makapagbigay kami ng ilang magic treasure para makapagpalit? Hindi ako sumasang-ayon. Ang mahika ay kayamanan ng angkan. Paano ito maaring ipagpalit? Tama, ito ay pagtalikod sa mga aral ng ating ninuno. Ano ang maaari nating makuha? Wala tayong kaalaman. Mahirap sang-ayunan. Ang bagay na ito ay kailangan pang pag-isipan ng mabuti. Akala ko'y ipaglalaban mo ito ng may dahilan. Bakit bigla kang nanahimik? Itong kakaibang bato para sa paglikha ng kagamitan. Napakagandang materyales. Lahat ito ay ibinigay sa iyo ng babaeng tagapangalaga. Ito ay mula sa isang transaksyon. Mga piraso ng kapangyarihang Diyos. Ay hindi na nakikilala ng lolo. Mukhang hindi ito magandang bagay. Ibabalik ko na lang ito sa may-ari. Tungkol sa mahika ni Yanche, sabi lang ng lolo na pag-isipan ito. Wala namang sinabi na hindi ibibigay. Lahat ng ito ay ibinigay sa iyo ng may-ari. Ito ay nakuha lamang gamit ang 1-0 na imbakan na singsing. 1-0 piraso. Balak kong kumuha ng 1,000 storage ring para makipagpalitan pa sa kabilang panig. Walang pakialam sa dami ng palitan. Suportado ito ng lolo. Mayroon ditong 1,000 na mataas na kalidad na espiritu na bato. Ito ay mula sa alchemist na si Yu sa mundo ng elixir, na nangangailangan ng storage ring. 1,000 na mataas na kalidad na espiritual na bato. Kung may ibang pamilya na humiling na palitan ito ng elixir, nakahanda na rin ako. Mabuting kagamitan lamang. Kapag pinalitan, tiyak na tutulong ang buong pamilya. May isa pang bagay, lolo. Pangunahin na kayamanan. Pagbabago, Itsen. Ganito kalakas na bagay. Kung hindi mag-iingat, maaaring masira ang espiritu. Sayang na sayang ang yaman ng langit. Hindi pa kayang kontrolin ng lolo ko. Kaya kailangan ko nang ibalik ito. Narinig ko na gusto mong palitan ang silid. Kailangan mong magbayad ng isang magic na bagay bilang kapalit. Iyan ay hula lamang ng babaeng tagapangasiwa. Hindi pa tiyak. Bakit hindi mo siya tinanong kung ano ang ginamit niya sa pakikipagkalakalan sa mga sinaunang monghilyo? Ang babaeng tagapangasiwa ay may koneksyon sa iba't ibang mundo. Ang mga bagay na kanyang pag-aari ay talagang kakaiba. Tulad ng salamin na ipinagmamalaki ng inyong lahi. Ito mismo. Ang kasangkapan na ginawa mula sa sinaunang pangil ng tigre. Masaya ang pinuno. Inutusan niya akong maghanap pa ng mga mahahalagang bagay. Ano ba talaga ang kailangang makuha para makuha ito? Kailangan mong alamin ng maigi. Basta't nakakatulong ka sa Yun Xiangzong. Hindi mawawala ang benepisyo para sa pamilya mo, si Su. Ang Yun Xiangzong ay nagsasagawa ng isang panlilinlang upang magpabagsak sa kalaban. Nagtataka sila kung nag-imbak tayo ng lihim. Mas mabuting ipaalam nila ang tungkol sa pagpapalit ng storage ring sa treasure. Kung ang Su family ay makakamit ang legendary na estado ng Yuaning, bakit pa kailangang pumunta sa Yun Xiang sect? Yanche, mag-ingat sa salita. Ang kinabukasan ng Su family, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Sunggaban mo ang pagkakataong ito. Nakawala mula sa pagkakakulong ang pamilya Su. Ipagbigay alam sa 2 prinsipe. Ang bawat angkan ay nakakuha lang ng mga pil. Sabi ni Su Yanche na kailangang makipagpalitan gamit ang magic treasure. May iba pa bang balita? Wala na, yan lang. Zefe, 2 prinsipe. Hindi rin tatanggapin ng Su pamilya ang sayo. Halos nakipag-away ka sa Yun Xiangzong na makakasama ang royal na pamilya. Huwag kang magbigay ng malamig na komento, nakakahiya. Magsabi kayong dalawa, huwag magalit. Iulat ang mga opisyal na gawain ng Su pamilya. Maraming palitan ng mga imbakan na singsing. Ayon sa balita, kailangan ito ng alchemist mula sa ibang mundo. Mukhang may malaking plano ang Su pamilya. Tama ang hinala ng guro. Talagang nakalusot sila sa finest ng descent. Mukhang kailangan tayo ng pamilya Su. Hindi magbibigay ng pagkakataon ang finest ng descent. Sa ngayon, kailangan nating magsimula sa ibang mga pamilyang nag-uukit. Magplano ng lihim. Itong walang kwentang produkto. Kahit kumita ang pamilya Bay, hindi man lang ako nirerespeto.
Papatayin kita, ikaw, maliit na Lin. May tao ba dyan? Hulihin si Xiaolun. Ay, wag. Wag mo akong saktan, ako ang tatay mo. Kilala mo ba yung tao kanina? Siya ang amain kong si Chen Tugang. Tumakbo siya dahil sa utang sa sugal. Siguro ay tinitingnan niya ako na pinapagana ang supermarket. Gusto siguro magnakaw ng pera at ibenta ito. Mababa ang relasyon ko sa kanya. Kung hindi niyo kayang ayusin ito, gagawin ko ito sa aking paraan. Ngunit ang utang niyo sa akin, hindi ko siya tutulungan na bayaran. Walang silbi. Ginoong Abe. Hindi mo sinabi na may kasama kang kaibigan. Ayan, Gil. Yun, maaari ba tayong pumasok at pag-usapan ito? Ikaw, Lauki, nagbibiro ka ba? Ganito ka-espesyal na tasa ng hari. Ginagamit niya ito para sa pang-araw-araw na pag-inom ng tubig. Ayan, Gil. Yun, para sa pares na tasa ng hari, nag-aalok ako ng 2 milyon. Nag-aalok ako ng 2.5 milyon. Pasensya na. Hindi binibenta ang baso. Tikman mo itong tubig. Iyan nagpipretend lang. Hindi naman ito ordinaryong mountain spring. Malinis, matamis, at refreshing. Hindi ito basta-basta ordinaryong tubig. Isa pa nga, please. Miss Yun, binibenta mo ba ang tubig na ito? Totoo, ang ganda ng mountain spring. Yung isang lata 20,000. Yung isa pang lata 2 milyon. Gusto ko rin ng isang lata na 2 milyon. Malaki ang loob ng may-ari. Ikaw ba si Yun Zaizi? Nasa ospital siya ngayon at inaakusahan ka. Sa buong proseso, nagpakilala ba siya? Hindi mo ba marinig ang kanyang boses? Sobrang takot ko noon. Wala akong oras para makilala. Pabayaran. Ano ang ginawa mo sa akin? Susuin kita. Ano ka ba? Isa kang basura. Sira ang ulo, hahaha. Ito ang tinatawag na karma, Chen Tugang. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ihaharap kita sa korte. Paparusahan kita. Sige, magreklamo ka. Pumasok ako. Hintayin mo na lang ang kamatayan sa kama. Dinala ka ng mga pulis. May espesyal na departamento na lihim na nakialam. Hindi ko agad natanggap ang balita. Espesyal na departamento. Yung mga bagay na ginawa mo dati. Nakakuha ng atensyon ng mga otoridad. Ang sugat ni Chento ngayon ay kakaiba. Malamang hahanapin ka pa nila uli. Ginube. Humihina na ang kagustuhan ni Miss Haina na mabuhay. Kung ayaw mong makisali, pwede kang umalis na ngayon. Kung hindi umubra ang pakulo, inumin mo na lang ang malamig. Lumalakas na ang brainwaves ni Miss Haina. Ang espiritu na hinahanap mo, dala ko na. Uminom muna tayo ng tubig. Hindi mo na mabubuksan ngayon, dahil masyadong mahina ang lakas mo. Kaya basta na lang akong nagbukas. Sa loob ay nakasulat ang mga espiritual na salita na naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas ng kalikasan. Huwag basta-basta galawin. Yung nasa ibabaw ay ang kalatong na bato. Ito ay isang selyo. Sinabi mo sa akin ang unang beses na ginamit mo ito. Ako ang magbubukas nito. Sige, ang mga yaman na dinala mo. Napalitan ng maraming magagandang bagay. Bibigyan kita ng karagdagang 1-0 na storage ring. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 1-0 storage ring. Wala akong ganitong dami sa ngayon. Susunod ibibigay ko sa iyo. Wala akong kailangan. Gusto ko ng ganitong larawan. Walang problema, kukunan kita ng ilang larawan ngayon. Anong uri ng himala ito? Na kayang mangakit ng isip ng tao. Itong bote ng gamot na nag-aayos ng ugat. Pakiusap ipasa kay Suyanche. Paano kinukwenta ang tamang bayad? Kung walang epekto, saka na pag-usapan. Magpapaalam na ako. Si Zaizi ay si nanay. Buksan mo ang pinto. Matagal nang umalis si nanay kasama ang anak niya. Tinalikuran na niya ako. Pasensya na, nanay. Pero anong hidwaan ng ina at anak ang nagtatagal ng isang gabi? Mapapatawad mo ang nanay mo, di ba? Karapat dapat ka ba na bumalik at humingi ng pera? Ang kapal ng mukha mo. Bakit hindi ka na lang mag-donate sa gobyerno para sa mga bala? Yun Zize, ako ang nagpalaki sa iyo ng ganito. Magtatangkang paalisin mo ako. Kaibigan, gusto ng anak kong babae na paalisin ako sa bahay. Paano naman niya ako itataboy sa labas, ina ko? Ang sama ng loob niya. Ikaw ang nanay mo. Bakit ayaw mong papasukin? Bless you. Kayo po. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang asawa niya ay may utang na 730,000 sa sugal at tumakas. Dinala niya ang anak niya at nagtago. Inilipat sa akin ang lahat ng 300,000 na utang. Ito ay iniwan sa akin ng lola ko. Kung papasok ka, isusumbong kita sa iligal na pagpasok. Ako ang nanay mo. Simula nang sabihin mong hindi na tayo magkikita. Hindi ka na. Nagalit at nasaktan pa ang bata. Illegally pumasok sa pribadong lugar.
Ako ay nasa makatwirang depensa. Miss Yun, pwedeng makipag-usap. Naiinis ka bang maging punching bag? Maaaring mawala ang ilang tao. Kapag maganda ang pakiramdam ko, baka gusto kong makipag-usap. Alam mo ba kung sino ako? Sobrang galing, sabihin mo ng malakas para marinig ng lahat. Miss Yun, huwag magkamali ng akala. Darating kami bukas ng umaga ng alas 9. Tingin mo, okay ba? Okay. Alas 9 na. Wala pa si Qiao Yanche. Nangyari na kaya siya? Tumayo na kayo lahat. Hindi ba naapektuhan ang transaksyon mo at ng babae na may-ari ng tindahan? Babalik kay Ginoo Yi. Lumipas na ang panahong ito. Kilala ba ng supamilya ang bagay na ito? Ito ang kasangkapan na ginawa ko para sa Yun Xiangzong. Ipinaalam sa akin ng Panginoon na ibalik ito. Si Sujaya ay nagbigay ng pangalang Giyun Ren. Naiintindihan ba ninyo ang taos pusong hangarin ng ating Panginoon? Kami ay tiyak na hindi mabibigo sa kanyang mga inaasahan. Narito ang 1,000 piraso ng mga storage ring. Ang transaksyong ito ay dapat kong talakayin ng personal sa kanya. Mayroong jade na nagpapadala ng boses sa loob ng mundo. Dalhin mo ito. Ginoong Yun. Ang Yun Xiangzong ay gumagamit ng Gyuan Blade para batuhin tayo. At humihiling na makipag-usap sa iyo ng hiwalay. Ang storage ring na ito ay may restriksyon. Kapag nabuksan, automatikong mawawala ng restriksyon ang Voice King. Buksan mo na. Ikaw ba si Jianji? Yun. Ako si Izen King, ang tagapagtanggol ng Yun Xiangzong. Ako nga. Kung 1,000 na magic storage rings lang ang kaya mong ipalit sa isang treasure. Akala mo ba ang treasure ay parang repolyo lang sa kalye? Pwede kang magpalit ng pill. O kaya ng kasangkapan at kagamitan. Pumili ka na lang. Isang ordinaryong tao lang ako. Pero gusto mong lokohin ang 1,000 magic rings gamit ang 100 boteng pill. Si Su Yanche. Ibalik mo ang 1,000 na storage ring. Hindi ko naman ito kailangan. Hindi ka na kailangang bumalik. Miss Yun, huwag kang magalit. Kunin mo ang iyong storage ring at umalis ka. Pati ikaw ay pinalayas na. Elder mo, ikaw. Madali mong nasabi. Ilang tao ang nawala sa nakaraang laban. Kung ang monghe ay mayroong mga alchemical pills. Hindi lang iyon. Sabihin mo sa kanya na ang 1,000 na storage ring ay ibinigay na sa kanya. Bilang paghingi ng tawad. Sinabi ni Izen King na ang 1,000 ay ibinigay sa iyo. Bilang maliit na paghingi ng tawad. Gusto mo pang makipaglaban sa akin. Nandyan ang gamot para sa pag-aayos ng espiritual na ugat. Ibigay ito kay Ren, 50 piraso. Bilang kabayaran sa 1,000 piraso ng storage ring ng pamilya Qiao. Nainis ang babaeng may-ari. Matagal akong humingi, kaya siya inahirapang humupa ang galit. Tungkol naman sa 1,000 piraso ng storage ring ng pamilya Qiao. Nakuha ito ng 71,000 bote ng gamot. Lolo, si Yun Xiangzong ang nagbigay sa atin ng Yun Ren. Dapat nating ipakita ang ating pasasalamat. Sa palagay ko, dapat hatiin ng apo ang pil sa Yun Xiangzong. Pumayag si Lolo. Hindi namin alam kung masaya ba ang lahat sa Yun Xiangzong. Pero hindi sumang-ayon ang Yun Xiangzong. Sabi ng babae na shopkeeper. Magbayad na kayo. Walang halaga, wag nang kunin. Ngunit talagang mainitin ang kanyang ulo. Kung susundin mo siya, tiyak na may magandang dulot. Kung hindi, alam niyo na ang nangyari kay Ginoong mo. Pamangkin Su, pasensya na, pakisabi sa may bahay ang aking pasasalamat. Naitala ng pamilya ng 7. Sa hinaharap, may malaking pasasalamat din sa iyo. Mapagkakatiwala ang pamangkin. Ito ay 10 piraso ng mataas na uri ng espiritu na bato at ang aming pinagsama-samang alituntunin sa filmmaking. Kung may mga katanungan, pakipasa na lang sa isang albularyo mula sa ibang mundo para magpaliwanag. Hindi kaya nilang iwan tayo ng basta-basta, di ba? Kung hindi ka makakatayo, huwag mag-schedule ng alas 9. Bata pa, mahilig matulog. Maghintay pa tayo ng kaunti. Yun Zaiji, lumabas ka dito. Siksing at ang mag-ina naman ang dumating. Tiningnan ko na ang impormasyon niya. Noong nakaraang buwan, ang ina niya at ang amain ay tumakas dahil sa utang. Pinilit silang magbayad ng 3 milyon. Tumakas ang ina kasama ang anak na lalaki. Iniwan siya mag-isa. Laging tiyak, gumagawa ng tiyak, hindi pa ako kumikilos. Yun bang si Yu ang espesyal na katulong? Ngayon ay talagang nagpakita ng lakas. Enye. Isara ang pinto. Walang customer na papasok kung nakabukas ang pinto. Kung may gusto kayong pag-usapan, sabihin nyo na. Ang iyong stepfather ay paralitiko. Hindi kayang gawin ng karaniwang pananakit. Anong paraan ang ginamit mo? Nininterrogate mo ako. Maaari mong isipin na ganoon. Gusto lang ni Yanhi. Yun at Colonel Ye na malaman ang katotohanan. Hindi ito may tuturing na interogasyon. Ang katotohanan ay hindi ko alam kung ilang beses ko siyang sinaktan. Nakita niyo na ang surveillance. Kung gusto niyong malaman ang katotohanan, tingnan niyo kung ano ang ginawa niya sa bansa. Kanino siya may utang? Nakaipon siya ng problema. Sino ang makakapagsabi ng tiyak? May narinig na tunog ng kampana sa surveillance. Ano ang ginawa mo nang lumapit ka sa kanya? Hindi ang layunin ng lasing na may kasiyahan sa alak. Wala silang pakialam talaga. Si Chen Tuang ay dumiretso lang sa tunog ng kampanilya. Noong narinig ko ang kampanilya, sobra akong natakot. Hindi ko napansin kung ano ang ginawa mo nang lumapit ka sa kanya. Colonel Yi, akala mo ba na kapag lumapit ako, mapaparalis ako ang buong katawan niya? Sino ang maniniwala sa ganitong salita? Sagot sa aking tanong. Nagsalita na ako tungkol dito sa pulis.
Kung may iba pang tanong, makipag-ugnayan sa aking abogado. May katwiran ang sinabi ni Genth. Yun, susuriin pa namin ang mga bagay tungkol kay Chen tugang sa bansa ng Bihi. Marami siyang ginawang masama. Hindi niyo siya sinusuri. Araw-araw akong pinapahirapan. Makatwiran ba ito, Assistant Yu? Hindi namin paparusahan ang mga mabubuting tao. At hindi rin namin palalagpasin ang mga masamang tao. Ang mga salitang ito ay talagang maganda. Palitan ng pintuan ng isang karaniwang malaking pinto. Bumalik ka bukas ng umaga. Dapat matapos ito bago mag-isa ng hapon. Anong nangyari sa'yo, Yu? Walang masyadong sugat. Nag-aaway ang mga tribo. Hindi kapatid ko ito. Si Yugo, kapatid mo. Nakita niya akong nagpapalit ng mga gamit-gamit ang storage ring. Nagsimula siyang mainggit. Sinasundan niya ako. Ngayon, sinundan niya ako sa bunganga ng puno. Naitaboy ko siya. Huwag mag-alala. Isang mundo lamang ang pinapayagan na pumasok dito. Kahit na pinapanood kanyang pumasok sa butas ng puno, hindi siya makakapasok. Ayos lang iyon. Ang mga yaman na dinala mo noong nakaraan ay ikinagalak ng kabilang panig. Dagdagan ng 0 piraso. Salamat sa mga bagay na napakalaki ng tulong sa tribo. Yung tubig na ipinangako ko sa iyo noong nakaraan, sadyang kinuha ko mula sa bundok. Mas matamis. Bakit sa balat ng hayop ito inilagay? Ano pa bang ibang gamit? Gamit ang ganitong timba. May takip at hindi tumutulo. Kaya mong maglagay ng mas marami. Kung magagamit ko ito para sa espiritu na tubig. Sa hinaharap, pwedeng panghugas na rin ang espiritu na tubig. Isda batang. Pwede mo ba akong tulungan ngayon na gawin ang ritual ng paglilinis at pag-alis ng espiritu? Kaya ko. Pero kaya mo ba? Sige na. Darating na si Yushan. Kailangan munang pigilan ang espiritual na ugat. Yushangxian, may kailangan akong asikasuhin ngayon. Kung wala namang kagyat na bagay, bukas na lang bumalik. May kailangan si Ginoong Su ngayon, bukas na lang siya darating. Simulan na. Bakit kulay linya ang tubig? Masyadong mahina ang pundasyon mo. Buti na lang nahati ito sa 2 beses. Kung hindi kakayanin ng katawan mo. Gamit ang linya ng Jayong. Binilhan mo ako ng 75 piraso ng espiritual na tubig. Ikaw na ang bahala sa 5 piraso. Dati kaya mo pang inumin, di ba? Ganito na lang ang nangyari. Baka pwede rin itong ibenta sa iba. Maaari na bang ilipat ang Qianling dyan ngayon? Pero kailangan mo pang magtiis. Masyadong mabangis ang Thunder Elemental Root. Malakas ang iyong buhay, hindi ka namatay. Kung magugutom ka ng 3 hanggang 5 araw, makakatayo ka na. Umalis na ako. Huwag kang umalis, may kausap pa akong darating bukas para sa negosyo. Tatawag ako. Kahit natutulog siya, dapat gising na siya. Wala na sigurong nangyari sa kanya, di ba? Hindi pwede, tatawag ako ng susi. Kahit pa man magalit siya sa akin pagkatapos. Ako na ang bahala. Sa iligal na tirahan, dadaan muna sa proseso ng pag-report. Paano kung may nangyari sa inyo? Ginoo North, talaga kayong nakapagpapasama ng loob sa inyo. Mas mabuting ibalik nyo na lang ako. Kukunin ko na lahat ng kahon ng alahas na iyan. Kukunin ko na lahat ng mga kaharian. Kukunin ko na lahat ng mga kasangkapan na iyan. 11,750.60 175,175 at isa Ginoong Yun 100,721,112.60 Ginoong Yun, hindi mo naman sinabi na ang dami palang magagandang bagay sa bodega. Huwag kang magmadali, Ginoong Bei. Yung magagandang bagay para sa'yo, itinago ko. Pero kailangan kong gumaling muna bago ko ibigay sa'yo. Kung may kailangan ka, kontakin mo lang ako kahit kailan. Ang sakit. Nakakaupo na pala ako. Binibining yun. Parang may pagbabago ka na. Sabihin mo kung saan nagbago. Nakapagtayo ka na ng pundasyon. Paano naman mangyayari yun?
Ang karaniwang kaalaman ng mga tagapag-ukit ng immortality ay mali. Akala ko kasi, tanging yung nakaranas ng paglinis ng kalamnan at buto lang ang pwedeng mag-ukit. Palibhasa ay hindi ko alam ang lahat. Huwag mo na akong tawaging siyan sa hinaharap. Tawagin mo na lang akong Yu, kaibigan. CJ, may gusto akong itanong sa'yo. Nakaunawa ba kayo ng mga espiritual na teksto? Walang narinig na talagang nakaunawa nito. Lahat ay ginagaya lang ang mga lihim na pamamaraan. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang espiritual na teksto para tingnan? Walang problema, susunod dalhin ko ito para sa iyo. Salamat. Diyos ko, ang daming espiritual na enerhiya. Mas mataas ang kalidad nito kumpara sa mundo natin. Ha! Isang bag ng purong tubig. Isa 0 pirasong storage ring, okay ba? Ayos. Noong una, 2 singsing ang pinalitan para sa isa 0 bag ng tubig. Ngayon, ibinenta ang isang bag ng 11 piraso. Diyos ng isda. Pasensya na, kaibigan niyo. Hindi ko maipahayag ang pangalan. Walang anuman, espiritu ng bituin. Hindi ko masasabing naunawaan. Mas marami tayong pinag-aaralan ang mga lihim na pamamaraan sa mga sinaunang formula ng elixir. Sabi ni Yu Yang, ang espiritu ng bituin ay talagang mga batas ng kalikasan. Maaaring maunawaan. Madali. Babalik ako upang ayusin ito. Dalhin ko sa susunod. Salamat sa iyong tulong. Naglatag siya ng pundasyon kahapon. Hindi ba siya isang ordinaryong tao? Ang bilis niyang naglatag ng pundasyon. Mali ka ng tingin. Gusto ni Ginoong Wang at ni Ian. Yun na kolektahin ang mga espiritual na pattern. Pwede bang ayusin ito sa isang aklat? Para saan ang espiritual na pattern? Gusto niyang magluto ng potion ng mag-isa. Sinasabi ng may sakit na tao ang mga pangarap. Hindi para sa paggawa ng potion si Gian. Yun, may kinalaman ito sa ibang mundo. Nagbigay ang ibang mundo ng maraming kagamitan. Pakiusap, dumating si Pangulong Xi para sa pagsusuri at auction. Bakit hindi dumating si Xian sa guild para magpalit ng elixir? Ano ang gamit mo sa pakikipagkalakalan sa ibang mundo? Direkta gamit ang espiritu ng bato. Mayroon kang mga dekalidad na kagamitan at imbakan ng singsing ngayon. Kung nais ng inyong guild na magbayad gamit ang elixir, bibili lang ako sa kalahating halaga ng merkado. Ang vice-presidente ay nagbabalik sa atin dahil sa naunang pagtaas ng presyo. Tumahimik ka at maghanda ng mga espiritual na bato at elixir. Hindi tayo nag-iisa sa mga supply sa bayan. Unang espada, Kanyang Bingtiao. Simula sa 500,000. Mababang kalidad na espiritual na bato, 600,000 hanggang 800,000. Ikalawang item, Kikinggong, espiritu ng kabayo na may kakayahang habulin ang kaluluwa. Nais kong makamit ito. Yeswe, si Yushan ay mayabang dahil sa suporta ni Sukinyang. Wala siyang pakialam sa iba. Tahimik nating kinuha ang kanyang storage ring. Bobo, alam mo ba kung gaano karaming magical artifacts ang nasa kamay niya? Ang pangunahing item ay isang napakagandang espiritual na halaman, ang 3 Lives o Heart Flower. Ang starting price ay 500,000. Mababang kalidad na espiritual na bato. Sobrang obsessed na sa pera. Kailangan ng 500,000 para mabasag ang puno. Akin na ang 500,000. Mag-isip muna ng mabuti, Gulong. Naniwala ka sa maling akala. Buksan mo ang mahigpit na hadlang, kaibigan. Ipapakita natin sa lahat ang itsura niya. Ayon sa sinasabi mo. Oh. Ha. Ang dala ni Guniang yun ay hindi pangkaraniwan. Ang napakatibay na 3 Life Fire Heart Flower. Nakapagtayo ka na. Ito ang espiritual na tubig mula sa Fish Youth World. Sobrang malakas ang espiritu. Yung bag na panglagay ng tubig ay mula sa Ancient Rare Skin. At may sining ng Diyos. Maaari ko bang tingnan ang banal na diksyonaryo na iyon? Ito. Ito ba ang sinasabing batong kaguluhan? Sasama ako sa iyo sa pag-aaral nito. Sinubukan na ba niya? Ginoong yun. Kung gagamitin natin ang mga yaman ng kanilang mundo upang gumawa ng mga kagamitan, kaya ba niyang maabot ang kanyang hinihingi? Naibalik na ang aming mahahalagang bagay mula sa pamilya Su. Hindi niya man lang napigilan ang isang atake niya. Hindi niya ba sinabi dati na imposibleng mapalitan ang espiritu ng ugat? Ugat ng kidlat na may kaugnayan sa ningning. Mga kaibigan, tayong lahat ay parang mga palaka sa ilalim ng balon. Yanze, alam mo ba kung ano ito?
Ito ang sinaunang bihirang balat. Maaari mong sabihin na alam niya. Ito ang espiritual na teksto mula sa simula ng mundo.